Noong nakaraang Hunyo, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang direktor ng PCSO. Muli, natagpuan ni Imelda ang sarili sa pagseserbisyo. Ang showbiz at politika, wala raw pinagkaiba. Parehong nagsisilbi sa mamamayan, magkaiba nga lang ang paraan. Sa pag-aartista, nagbibigay kasiyahan at inspirasyon. Ang public servant naman tumutulong at naglilingkod mano-mano sa bayan. No wonder, ilan sa mga artista ang mas piniling magbago ng karera. Sino-sino sila ngayong 2025 ang handa ng tanggapin ang hamon ng lights, camera, public service. Isang leading lady of the action stars noon. Ngayon, action lady na at tagapagtanggol ng mga OFW. Sexy dramatic actor noon. Ngayon, idolo ng mga Bulakenyo sa kanyang serbisyo publiko. Premyadong artista noon. Ngayon, isang ganap na lingkod bayan sa Maynila. At actor turned director and certified batang tondo noon, ngayon naglilingkod sa kanyang mga kadistrito. Ilan lamang sila sa mga iniidolo ng masa sa larangan ng telebisyon at pelikula na tinawag sa mundo ng public service. Pero paano nga ba rumolyo ang kanilang kamera papunta sa politika? Laking Makati City si Marisa Del Mar Magsino. Bata pa lang, nasanay na siya sa pagninegosyo. Naging matagumpay naman ang negosyo? Yes. Okay naman ang negosyo? Pinasok ko kasi yung real estate business. Tapos, pinasok ko yung jewelry business. Right. Then, pinasok natin yung wellness. And then, skincare. So, ngayon, may mga marketing company. So, yun. Naging very successful naman lahat. Sa kanyang pagdadalaga, natuon ang pansin sa kinang ng showbiz. Pinasok niya noon ang pagiging beauty queen hanggang sa naging ganap na artista. Sa discover ako, nandoon muna ako sa restaurant sa Santa Cruz. Itong si Bernard Bonin, the father of Charlene, approached me. Sabi, pumasok ka nga sa beauty contest. Akong bahala sa iyo. We won the Miss Asia Pacific, yung Mutya ng Pilipinas muna sa national. Totoo! When I won, siyempre everybody loves a winner. I was offered immediately a second lead role. And then after that, nakita nila siguro maganda ako, puro action stars, leading lady na ako ng mga action movies. Anong pinaka-paborito mo sa lahat ng pelikulang ginawa mo with the action stars? One, of course, yung Iwahig with Christopher De Leon and Philip Salvador. Then yung Alamat ni Leon Guerrero, Ay, alam with din Lito natin yan. Lapid, Yes. diba? Kumbaga, puro mga action stars. Nang minsan daw siyang gumawa ng pelikula sa ibang bansa, personal niyang nakita ang hirap ng mga Pilipinong OFW. Partikular ang sitwasyon ng mga Pinoy stuntmen noon. Tinignan ko yung food nila, kanin, na para may tubig lang, soup rice daw yon. And then, kamusta naman yung pagtulog nyo? Ilang kayo sa kwarto? 20. Ang liit-liit ng isang... Wow. Sabi ko, paano kayo natutulog nakaupo? Ha? Can you imagine? Oo, parang sardinas. Parang sardinas. And ang salary nyo, kamusta naman? Gano'ng katagal kayo dito? 3 months. Ma'am, pero ang nangyayari, pag hindi na kuna ng camera na sinaga na araw, yun yung shooting day, 3 days lang kami babayaran. Nag-init ang ulo ko. Call the producer, call the director. I will not shoot if you will not. And you have to make sure that the working and living condition of my fellow Filipinos must be right and correct. If not, I'm not shooting. Call my lawyer. After 3 days, bumalik si producer. Are you ready to shoot? For what? Call the head of that stuntman. Dumating, nag-iiyakan. Yung pala nag-iiyakan sa tuwa. Dahil first time lang daw na naasikaso sila. Napagtanto ni Marisa na gamitin ang kanyang boses bilang artista para sa mga kababayang OFW. Sa inyong lahat. Ako po. Kaya nang bigyan siya ng sariling programa sa telebisyon, ang pag-agapay sa mga OFW ang naging sentro ng kanyang show. Ano ang madalas sa mga pangangailangan ng OFW? Unang-una kasi, yung pagiging homesickness nila. So yung constant communication with the family. They are most vulnerable, most abused, victims of illegal recruitment, victims of human trafficking na pinaglaban din natin.
Dahil sa pagiging aktibo sa pagtulong sa kanyang mga kababayan sa abroad, hinimok siyang tumakbo sa Kongreso. Pinalad naman siyang manalo noong nakaraang eleksyon. Tayo yung principal author ng Magna Carta for Seafarers. Ito ay para mabigyan ng decent and working living condition ang ating mga seafarers. Ang balak natin gawin ay gusto nating ma-launch very soon yung OFW app natin. Ang ibig sabihin nito, meron tayong operation center na makikita mo kung saan ang mga Pilipino worldwide. Pagka itong pulang to, nag-distress button ka, naka-alarm ang OFW Party List, ang PNP, ang Embassy, ang OWA, ang DMW for the rescue, immediate rescue kung nasaan ka man. People's Governor. Yan naman ang bansag kay Daniel Fernando na nasa kanyang pangalawang termino. Sa mga nagdaang taon, nahasa na rin sa politika si Daniel. Bago pa man niya pasukin ang pag-aartista, nagkaroon na siya ng karanasan bilang chairman ng Kabataang Barangay noong dekada 80. Nang maakit sa kinang ng pinilakang tabing, pumailan lang ang kanyang pangalan dahil sa mapupusok at mapangahas na tema ng kanyang mga pelikula noon. May dumating na talent scout, kinausap ako gusto ko rin mag-join sa showbiz kasi, ma'am, nung ako'y KB, dula ang Kabataang Barangay, ano po ako, stage actor. May audition nun. Okay. Sa Regal. Oo. Kaya sumabak na rin ako dahil kung gusto ko mag-audition dun sa isang pelikula. Anong pelikula na palagay mo pinaka nakilala ka? Scorpio. Scorpio. Scorpio Nuts 1. Wow. Tsaka yung Macho Dancer 1. Pero sadyang hindi niya matalikuran ang tawag ng public service. Bumalik siya sa politika. 2001, nanalo bilang board member hanggang sa naging vice-gobernador ng Bulacan, nakalaunay naupo bilang gobernador. Mabuhay ang bagong gobernador! Siyempre, love ko yung paglilingkod. Yan ang number one. Paglilingkod sa tao, paglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng kanyang mga proyekto may katumbas daw na resibo. Unang taon pa lang ng aking first term, that was 2019, ay naglatag na ako ng mga programa sa edukasyon. Pinalawi ko pong edukasyon, mas pinalakas ko pa po. Parating ang development. Okay. Bulacan ay susunod na Manila, Makati, BGC. Okay. Gusto ko yung Bulacan talagang maayos ang lahat. Kapayapaan, maganda ang turismo. Okay. Maraming trabaho. Ang lahat ay may trabaho. At syempre, hanggat maaari walang mahirap na tao. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes. Hitmaker at jukebox queen. Sino ba naman ang makakalimot sa mga pinasikat niyang mga kanta? Laking Camarines Sur sa Bicol, si Imelda Papin. Nagsimula sa pagsali-sali sa mga singing contest sa kanilang probinsya. Naisip ng father ko na mag-join ako sa Bicol version of Tawag ng Tanghalan, which I won for 13 weeks, undefeated champion ako. And then, but noong regional finals na, medyo hindi ako, nasa 4th place lang ako. Isa ang Camarines Sur sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. At kahit galing sa may kayang pamilya, ramdam pa rin ni Imelda ang kahirapan ng karamihan ng mga tao doon. 1995 nang tumugon sa tawag ng politika si Imelda. Tumakbo siyang gobernador ng Camarines Sur, pero hindi siya pinalad. Pero never say die ang jukebox queen. 1998 tumakbo siya ulit at pinalad na nanalo ng vice-gobernador. I had the supplemental milk feeding program, which I fed more than 500,000 children. And nagpatayo rin ako ng mga bahay, mga 50,000 worth it. Oo, yung mga ano lang talaga, yung wala nang talagang matirahan. Nagpaaral din ako, more than 300 na nakatapos. I want to share what I have to them. Kasi maikli lang ang buhay ng tao. Kumakatok po ako sa mga senador at humihingi po ako ng, ng pondo para magpatayo ako ng People's Center. Na yung People's Center po, nabigyan po natin yon through my effort ng, lahat, halos ng munisipyo.
may araw po yon. Isang linggo po yon. See? Isang linggo na naman, no? Parang may connection. Monday, ganon. Tapos, mga out-of-school youth, mga ganon. Tapos, mga women, livelihood. Ang dami ko mga ginagawa yung mga senior citizens pagdating na Saturday. Noong nakaraang Hunyo, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang direktor ng PCSO. Muli, natagpuan ni Imelda ang sarili sa pagseserbisyo publiko. At meron po akong naisip na program na I hope you will like it. Yung isang linggong serbisyo. Ano yung isang linggong serbisyo? Ito po ay, di ba, Monday to Friday lamang bukas ang opisina ng PCSO. Di ba? Nadagdagan na po ngayon, Sabado at Linggo. Kaya, kompleto na, isang linggong serbisyo. Parang it has connection with my song, ano po, yung isang linggong pag-ibig. Pero marami raw ang nagsasabi sa kanya na tumakbo sa Senado. Yung clamor ng tao ay nakakatuwa. Whether I run or not, nakakatuwa po at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Papatunayan nilang hindi lang sila pang kamera kundi pang serbisyo publiko pa. Handa na sila sa bagong hamon sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Ito. Thank you, Lo, 2001, unang namayagpag ang pangalang Yul Servo sa pelikula. Ano? Bakit mo naman siya dinala rito? Bakit mo naman tinuri-tirahan ko, Dolores? Ang Batang West Side, ang first movie project ni Yul kung saan unang sabak pa lang, Best Actor na kaagad. Ang batikang direktor na si Mario J. De Los Reyes ang humubog pa sa kanya bilang isang magaling na artista. Inaaya lang ako ng uncle ko, sama ka sa akin. Oh. Sabi niya po, papakilala kita kay Direk Mario. Pero Bokya, hindi ka daw pinansin nung una. Kasi yun nga, mukha daw akong daga Okay. Pero ang galing ng chewing ko po, chinaga niya. Tapos may tumawag dun sa landline. Hinahanap si John Marvin Nieto. Ako po yun Nasaan si John Marvin Nieto? Si Direk Mario J. ito. Gusto mo bang mag-artista? Ay, yes po, Direk! Mabilis ka agad yung sagot ko na yes po, Direk. O sige, kung gusto mo, magpunta ka bukas sa Metropolitan Theater. Mag-enroll ka sa Gantimpala. Bata pa lang, iba't ibang racket ng kanyang pinasok. Ang daddy ko kasi nangungontrata po dati. Ako po yung parang sidekick niya na lahat po ng natutunan ko. Kaya natuto din ako mag-welding, natuto ako mag-karpintero, kantero, electrician, tobero. Talaga? Sinubukan mo lahat yon? Sinubok at pinagkakitaan ko po siya. Si Yul Servo Nieto, Vice Mayor na ngayon ng Maynila. Namulat ang kanyang mata sa politika dahil sa kanyang ama na aktibong politiko noon. Ang daddy ko po kasi sa barangay namin, tumakbong chairman. Natalo. Okay. Tumakbong konsihal noong 1998. Natalo uli. Tumakbo ng 2001. Natalo uli.
Kasi ang dami nagko-convince sa kanya na wag na lang daw siya. Ako na lang daw yung mag-run as counselor. Sabi nga nila, ang pagseserbisyo publiko ay itinatadhana. Parang cool lang lahat. Oo. Easy lang. Gawin ko lang yung panuntunan ko na pagkakandidato ka, magpapile ka ng COC. Ang pagkatapos ko manalo po, nagpapile naman ako ng bago. Yung COC ko naman na bago, yung compassion, yung obligation, yung commitment. Tulad ni Yul, batang Maynila rin si Direk David Chua. Sa maingay at mataong kalye ng Tondo, namulat ang mga mata ni David. Binuo ni David ang damayan sa Distrito 2 para isulong ang pagtutulungan sa kanyang mga kababayan doon. Siyempre, nagbago ang aking direksyon nung namatay ang aking nanay. So, na-realize ko, sabi ko, anong direksyon na ng buhay ko nito? Kaya sabi ko sa sarili ko, habang nakikita ko na may kadamay ako, kasi wala akong kadamay ng panahon na yun. Ako lang akong mag-isa eh. So, habang nakita ko na sa Tondo, pagmamalasakit naman ng tao, pagdadamayan namin dito, narito sa akin, sa harapan ko, kayakap ko sila. Kaya ko naisipan na subukan ko, baka ito yung linya na gusto sa akin ng Panginoon. Dating miyembro ng Star Magic ng ABS-CBN, dito nahubog ang kanyang galing sa pag-arte. At kalaunay pinasok ang pagdidirect ng isang magazine show. Pero hindi lang sa mundo ng produksyon ang gusto niyang tahakin. Alam ni David ang kanyang kapasidad sa paglilingkod. Kaya naman tumugon si David sa pagseserbisyo publiko. Sa unang-una naman talaga, wala sa utak ko yan. Sa bukabularyo ng aking isipan na papasokin itong klaseng larangan. Ako na lang mag-isa, ito yung nakita kong pamilya ko eh. Yung mga taga-Tondo na eh. So ano pa bang hihintayin ko? Makita ko silang naghihirap. Makita ko silang may namamatay dyan, wala makikiramay. May bagyo. Lakas sa ulan, baha, walang tutulong. Sila ako pamilya ko eh. Ba't ko sila iwan? Simple lang ang kwalifikasyon sa pagtakbo sa isang pampublikong posisyon sa Pilipinas. Dapat Pilipino na marunong magbasa at magsulat. Pero ang pinakamahalagang katangian sa lahat, dapat may kakayahan at pusong magsilbi sa bayan, artista man o hindi. Sa bandang huli, sa kalidad ng serbisyo ang magiging basihan ng mga tao kung ikaw ay laos o award-winning. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita kung nandyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating Pampakit.